Hey yo, isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat, mga boss idol, mga OFW nating diyang bagong bayani. Mag-iingat po kayo saan man sulok ng panig kayo ng mundo ngayon naroon. At bagong video panonoorin natin mula kay Film Recap Tagalog. Maganda na naman yung istorya na to, no? Ito yung sabi, sariwang 17 years old na in love sa tatay ng kanyang best friend. So, ito naman parang kay Daddy Monyo to, no, na tinagalog niya tapos binuod lang niya para konting minuto lang, para ka nang nanood ng buong movie na mas lalo pa nating naintindihan, no? So, Rinat, panoorin po natin itong bago ni Film Recaps Tagalog, at bago po diyan, paki-like na lang po. Kasi nakapag-subscribe na tayo sa kanya. I-subscribe po pala natin. Ganun lang kadali. I-click lang yung all na bell para lahat ng i-update po niya. At dito rin po sana sa atin, ganun din ang gawin nyo. Para whenever nagagawa po tayo ng mga reaction video na magaganda na pinagsasama-sama natin lahat ng magagandang dapat na i-react natin. Horror, love story, fantasy, news, mga intriga sa mga artistang mga sikat, at yung mga kagayang ganitong movie na binuod at tinagalog na mas maiintindihan natin sa konting minuto. Lahat po ng magaganda pang darating at makikita natin, lahat magaganda, malinaw, i-react natin para whenever nagagawa ako at mag-a-upload ako, everyday po ako nag-a-upload, una po kayo na manonotify ng libre. Yun po, at maraming salamat po sa inyong lahat. Recaps Tagalog. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang movie na pinamagatang One Wild Moment. Sa simula ng palabas, dalawang nasa middle age na magkaibigan ang nagpasya na magpalipas ng kanilang bakasyon sa isang lumang tahanan ng magulang ng isang lalaki. Kasama rin nila ang kanilang mga 17 anyos na mga anak na babae na magkaibigan din. Kinuha ng 4 ang kanilang mga bag at pumasok sa loob ng bahay. Hindi nagustuhan ng mga babae ang lumang bahay na ito dahil sila ay mga tagalungsod at nakasanayan na manirahan sa Paris. Bukod dito, walang nakatira sa bahay mula sa mahabang panahon at ang lahat ng mga kasangkapan ay natatakpan ng alikabok. Ang mga anak na babae ay itinalaga sa isang silid at ang mga ama ay may magkahiwalay na silid. Malayo sa lungsod ang bahay at nakakakuha lang sila ng signal ng mobile network sa hardin malapit sa sementeryo ng pamilya. Ang mga binibini ay umupo sa isa sa mga libingan at nagsimulang gumamit ng social network. Doon, natuklasan nilang nasa Corsica din ang kanilang mga kaibigan noong mga panahong iyon. Pagkatapos ay nilapitan nila ang kanilang mga ama at nakiusap na payagan silang mamasyal sa gabi. Si Antoine ang ama ni Luna. Siya ay mahigpit at konserbatibo. Ayaw niyang lumabas ang mga babae nang walang kasama. Si Laurent ang ama ni Marie. Mas maluwag sa pagpapalaki sa kanyang anak. Naunawaan niya na sila ay naiinip sa mga matatandang tao, kaya naman pinayagan silang lumabas ngunit huwag silang masyadong magpapagabi. Kinagabihan, bago sila umalis, tiniyak ng mga dalaga sa kanilang mga ama na hindi sila pupunta sa club. Sa halip ay sinasabi nilang pupunta sila sa dalampasigan kung saan hinihintay na sila ng kanilang mga kaibigan. Sa club, nagsasaya ang mga kaibigan nila. Nagiinuman sila sa bar tapos ay hinalikan ni Marie ang isang binata. Si Luna naman ay hindi interesado sa pagsulong ng kanyang manliligaw. Samantala, ang mga ama ay naglalaro ng tangke. Sa oras ng laro, pinag-usapan nila ang kamakailang diborsyo ni Laurent at pinayuhan siya ni Antoine para magsimula ng bagong relasyon sa lalong madaling panahon. Malalim na ang gabi nang umuwi ang mga babae. Galit na galit si Antoine ngunit naiintindihan ni Laurent ang sitwasyon. Inutusan niya ang mga babae na sila ay matulog na. Kinabukasan, ang 4 ay naglakbay sa kabundukan. Pinayuhan sila ng instructor na mag-pair up para ligtas na makababa sa kanyan. Pinili ni Luna ang ama ni Marie bilang kanyang kapareha. Sa pagbaba, nagsimula siyang magpanik ngunit inaliw siya ni Laurent para siya ay kumalma. Sa pagtatapos ng ekskursyon, tinanggal nila ang kanilang mga kagamitang pangkaligtasan. Ngunit nagambala si Antoine sa pakikipag-usap sa kanyang asawa sa telepono kaya mag-isang tinanggal ni Luna ang kanyang costume.
Aksidenteng natanggal ang kanyang pangilalim kaya tumambad ang kanyang mga siopaw. Napansin ito ni Laurent ngunit pilit na itinatago ang kanyang reaksyon. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. Sa gabi, lahat sila ay namasyal sa bayan. Natuklasan ng mga babae na ang isang sikat na DJ ay gumaganap sa beach. Muli nilang hiniling sa kanilang mga ama na hayaan silang pumunta sa party. Pumayag si Antoine pero sa kondisyon lang na sasama si Laurent sa kanila para sila ay bantayan. Sa party, humingi ang mga babae ng 20 euros at nagtungo sa dance floor kung saan sila ay sumali sa mga kalalakihan. Nakatayo si Laurent sa bar at pinagmamasdan ang mga babae mula sa malayo. Isang kaakit-akit na babae ang lumapit sa kanya at binilhan siya ng inumin. Nakita ito ni Luna at tila nagseselos. Inirereklamo niya ito sa kaibigan ngunit walang nakikitang masama si Marie kung mag-enjoy ang kanyang ama dahil single naman ito. Hiniling din ni Marie kay Luna na pagtakpan siya sa harap ng kanyang ama dahil plano niyang magpalipas ng gabi kasama ang kanyang kasintahan. Sa dance floor, patuloy na tinanggihan ni Luna ang kanyang manliligaw at lumapit kay Laurent. Si Marie ay umalis sa party kasama ang kanyang kasintahan habang si Luna ay nananatili kasama si Laurent. Umiinom sila ng alak at nagpatuloy sa pagsasayaw. Ilang sandali pa, habang naglalakad sa dalampasigan, iminungkahi ni Luna na lumangoy si Laurent para huminahon ngunit tumanggi siya. Pagkatapos ay naghubad si Luna sa harap niya at lumusong sa tubig. Siya ay nananatiling hubot-hubad at tinawag si Laurent. Nag-atubili ang lalaki ngunit napilitan din siya. Naghubad na rin at sumama kay Luna. Gayunpaman, sa tubig, bigla siyang hinalikan. Pagkatapos nito, ang dalawa ay nakaupo sa dalampasigan at may awkward na pag-uusap. Humingi ng paumanhin ang dalaga sa kanyang ginawa. Ipinagtapat niya ang kanyang nararamdaman para sa lalaki na sinasabing nakaka-relax at komportable siya sa tabi nito. Pagkatapos ay umupo ito sa kanya at nagsimulang humalik. Dito na nabiyak ang sariwang mani. Umuwi silang dalawa habang nagpapatugtog ng romantikong musika. Sa bahay, kumuha ng baril si Antoine para mangaso ng baboy ramo. Umuwi sina Laurent at Luna na hindi kasama si Marie dahil pinayagan siya ni Laurent na umalis kasama ang isang kaibigan. Hindi sinasang-ayunan ni Antoine ang desisyong ito. Kinastigo niya si Laurent dahil dito. Nagpaalam si Luna kay Laurent at pumasok sa loob ng bahay. Kinaumagahan, sinabihan ni Laurent si Luna na may pagkakamali sa ginagawa nila ngunit pilit na inuulit ng dalaga. Lumabas ng bahay si Luna na nakasuot ng damit na panloob ni Laurent. Napansin ito ni Marie at hinuhusgahan niya kung ano ang nangyari sa pagitan nila noong nakaraang gabi. Sa hapon, ang apat ay nagpunta sa dalampasigan. Si Luna ay patuloy sa paglalandi kay Laurent at mapaglarong hiniling sa lalaki na maglagay ng cream sa kanyang katawan. Samantala, si Antoine ay nananatiling walang alam sa ginagawa ng dalawa dahil siya ay abala sa pagbabasa ng advertising catalog. Sa kalaunan, narating ni Laurent ang sukdulan at nagtungo sa tubig. Si Luna ay sumusunod sa likuran. Sa sandaling nasa tubig, sinikap ni Laurent na ipaliwanag kay Luna. Mahirap yung ganyan, no? Biglang mong napatulan. Yung anak pa ng best friend mo, and then, yung anak nga ng best friend mo na in love sa'yo. Parang mahirap yan kasi makulit yan ganyan mga bata, no? Kahit mahuli, walang pakialam niya, malalakas ang loob niya. Ang importante sa kanila, yung damdamin nila. Kaso pagkakamali ng lalaki, bumigay siya nung mga time na naakit siya. Luna na hindi sila maaaring magkasama. Kaya tayong mga kalalakihan, mag-iingat po tayo. No? Kahit hindi po natin na anak ng mga kaibigan natin yan, mahirap po yan dahil child abuse din po yan. Pwede ka rin makulong yan. Mahirap pa magiging sitwasyon sa loob pagka ganyan. Sa sandaling kamunduhan lang. Diba? Pero kung nasa tamang edad naman at single ka, ano problema? Sinasabi niya na siya ay menor de edad at ang kanyang ama ay matalik niyang kaibigan. Gayunpaman, itinatakwil ni Luna ang mga alalahaning ito na sinasabing ang pag-ibig ay walang pakialam sa mga ganoong bagay ngunit hindi pa ito napagtanto ni Laurent. Samantala, lumapit si Marie at ipinakita ni Antoine ang kanyang mga produkto mula sa katalog. Pagsapit ng hapon,
Nagtutulungan ang mga lalaki sa pagtatayo ng bakod ng baboy ramo sa hardin. Balak ni Laurent na aminin kay Antoine ang tungkol sa nangyari sa dalampasigan, ngunit iniba ni Antoine ang usapan upang maiwasan ang paksa at pinipigilan ang pag-amin na maganap. Samantala, nagpasya si Marie na lumabas nang hindi humihingi ng pahintulot mula sa kanyang ama. Nagpapatunay na alam niya kung ano ang nangyari sa pagitan nila ni Luna. Ilang sandali pa, pumasok si Luna sa kwarto ng kanyang minamahal at humiga sa tabi nito. Sinikap siyang itaboy ni Laurent ngunit sinimulang tawagin ng dalaga ang kanyang ama at napilitang pumayag ang lalaki, sana all. Kinaumagahan, pinalayas muli ni Laurent ang dalaga, ngunit hindi raw ito aalis hanggat hindi niya naririnig ang I love you. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanilang silid ni Marie. Sa sandaling iyon, umakyat si Marie sa hagdan at nakita niya si Luna. Sinikap ni Luna na ipaliwanag na siya ay umiibig ngunit tumanggi si Marie na makinig, at sa halip ay ininsulto ang kanyang kaibigan bago tuluyang matulog sa sopa. Nagising si Antoine na walang kamalay-malay sa mga nangyari. Si Marie ay patuloy na walang galang sa kanya at tinatago ni Luna ang kanyang mga ginawa. Natagpuan ni Laurent ang kanyang sarili sa isang lubhang hindi komportabling sitwasyon. Sa isang banda, natatakot siya sa mga potensyal na kahihinatnan ng pagkakasala at pagkasira ng kanilang pagkakaibigan ni Antoine. Yun yung mararamdaman niya talaga. Guilty talaga siya dyan at manghihinayang siya sa pagiging magkaibigan nila ng lalaki. Sa kabilang banda, nag-aalala din siya tungkol sa pagkawala ng kontrol sa pagpapalaki ng kanyang anak. Bukod pa rito, ayaw niyang masaktan ang damdamin ni Luna. Sa gabi, nagtitipon-tipon ang apat upang maglaro ng Uno. Habang naglalaro, pinagmamasdan ni Marie si Luna habang naglalandi kay Laurent. Ang pagmamasid na ito ay naglalabas ng ideya sa isip ni Marie. Iminungkahi ni Marie na anyayahan ng kanyang ama ang isa sa kanyang mga kakilala sa Corsica. Sumang-ayon naman si Laurent sa imbitasyon. Ilang sandali pa, dalawa na lang ang tao sa mesa. Si Luna ay sobrang nagseselos. Nilapitan niya si Laurent ng mga halik ngunit mariin itong tinulak palayo. Pagkatapos ay tinuruan siya ni Laurent na huwag makialam sa kanyang buhay at iwasang habulin pa siya. Si Luna na heartbroken ay pumasok sa kanilang silid habang umiiyak. Kinaumagahan, gayunpaman ay nalaman ni Antoine mula sa kanyang anak na iniwan siya ng kanyang pinakamamahal na kasintahan at siya ay labis na nagdurusa dahil dito. Higit pa rito, hindi ito kaedad ng kanyang anak, sa halip ay mas matanda. Ang sitwasyon sa bahay ay nagiging tensyonado. Ang lahat ay nagtatalo. Sa isang pag-uusap sa isang kafe, nagbanta si Antoine na harapin ang nang-aabuso ng kanyang anak. Hiniling sa kanyang kaibigan na tulungan siya sa paghahanap ng salbaheng iyon. Inatasan si Laurent na isama si Luna sa paglalakad, at aliwin siya ng kaunti para makalimutan ang pangalan ng nang-aabuso sa kanya. Nung una, tumanggi si Laurent ngunit kalaunan ay pumayag din. Sa sandaling kasama si Luna, plano niyang lumikha ng isang kalmadong kapaligiran at sikaping ipaliwanag ang lahat sa kanya. Sa restaurant, napansin ng dalaga na bagay sila ni Laurent sa kabila ng malayong agwat ng kanilang edad. Gayunpaman, tinututulan ni Laurent ang mga bagay sa mga damdaming ito at ang ideya ng paghahangad ng isang romantikong relasyon sa kanya. Ipinahayag ni Luna ang kanyang labis na pagkabigo, ngunit sinabi ni Laurent na magpanggap sila na walang anumang nangyari. Pagdating sa bahay, humingi ng impormasyon si Antoine sa kaibigan. Hindi na siya makapaghintay na malaman ang pangalan ng manloloko. Na-pressure si Laurent kaya nag-aalok siya na kumuha ng ilang detalye mula sa DJ na gumanap sa party noong gabing iyon. Pagkatapos ay pumunta ang magkaibigan sa club. Pagdating doon, si Antoine ay nalasing ng husto. Pagpasok ng DJ sa banyo, sinunggaban siya ng galit na ama. Pumagitna si Laurent at hinila ang kaibigan palayo sa DJ, at pagkatapos ay iniuwi siya. Kinabukasan, nilapitan ang mga bakasyonista ng isang kapitbahay at hiniling sa mga ama na sumali sa isang ekspedisyon sa pangangaso. Nagpasya ang mga lokal na tiponin ang mga baboy ramo, dahil sumubra na ang populasyon nila at nagdudulot ng pinsala sa kanilang mga hardin. Sumang-ayon naman ang mga ama na makilahok. Sa oras ng pangangaso, nagkausap ang magkaibigan. Sa wakas ay ipinagtapat ni Laurent sa kanyang kaibigan na siya ang nagkaroon ng matalik na relasyon sa kanyang anak.
Isang sigalot ang sumiklab, na humahantong sa isang pisikal na pag-aaway. Samantala, sa bahay, nakikiusap si Luna sa kanyang kaibigan na patawarin ang kanyang ama. Inaako niya ang responsibilidad sa nangyari. Kinikilala na ang kanyang ama ay isang mabuting tao na hindi karapat-dapat sa gayong pagtrato. Ilang sandali pa, umuwing mag-isa si Antoine. Sa kusina, natuklasan niya ang isang tala mula sa mga dalaga na nagpapaalam para mamasyal. Ang lalaki ay naghilamos ng kanyang mukha at umupo sa labas ng pasukan habang matyagang naghihintay. Dumaan si Laurent habang tahimik na pumasok sa loob ng bahay para kunin ang kanyang mga gamit. Tahimik na lumipas ang gabi. Kinaumagahan, umuwi ang mga dalaga. Sinalubong sila ng mga sugatang ama mula sa labas ng bahay at tinanong kung ano ang nangyari. Sumagot si Antoine na naghihintay lang sila sa kanilang pagdating. Ito ay nagpapahiwatig na napatawad na niya ang kanyang kaibigan. Pagkatapos Okay, alright. Ganito na lang po. At ayun, magandang istorya na naman ang ating napakinggan or napanood ng konti kasi mayroon naman siyang pinapakitang mga video. At ayun, maraming salamat kay Film Recams Tagalog. Paki-subscribe sa kanyang channel uli. At sana dito po sa atin, no, palambing lang po. Para whenever nagagawa tayo at everyday tayo nag-upload, manonotify po kayo ng libre, no? Libre lang naman ang pagsasubscribe. Kiklik nyo lang naman yung subscribes, then click notification bell, click nyo yung all, and like nyo lang, and gusto nyo, i-share nyo sa mga kaibigan nyo para mapanood din nila yung mga magagandang story na nire-reaction video natin. Maraming salamat po at God bless you sa inyong lahat, mga boss idol, at lalo-lalo sa mga OFW natin dyan. Mag-ingat po kayo, no? Palaging sinasabi po ito ni Tio Paeng, life is short, be happy, and world peace. Salamat po sa inyong lahat.